First time din mangyayari sa akin, pero tingnan natin kung gaano nakakalula. So first time din mangyari sa akin to. So tingnan natin. Oh my God, look at that. Pag nandun ka na sa gitna, gumagalaw yung bridge. Oh, look at that. Oh my God. Nakikita mo yung sa baba, nakakalula. Masyadong matas ang lugar na yan. Mahaba yung lalakarin mo hanggang makarating ka dun sa kabila. Kung may sakit ka sa puso, huwag kang pumunta doon. Dito kami ngayon sa field, nasa teritoryo na ng British Columbia. So magagas tayo dito sa maliit na gasoline station. Ayan o, yung runner ko. So ang gas is 1.68 ang gas. Compared dun sa Alberta, 135 lang. So mas mahal dito pag nandito ka sa British Columbia talaga. Yung nag-iisang convenience store dito sa field. Medyo mahal pero wala tayong magagawa. Kailangan natin ng snacks habang nabubiyahe papuntang Golden. So habang nagagas, isa sa mga hobby ko na chinicheck yung gulong, windshield washer, pagkain at tubig. So yung travel namin from field papuntang Golden, nadaanan namin yung tunnel. Yung tunnel na yan, maliit lang, parang magkasya lang yung isang malaking truck. So, may ilaw naman. Masikip masyadong daan para sa akin. Saka yung mga sasakyan dyan, masyadong mabilis magpatakbo. Pag ang maximum 90, nasa 100 sila. Pag 100, nasa 190 sila. 110 sila. So, pagdating namin ng town ng Golden, halos 2 minutes, 3 minutes drive lang papunta dun, paakyat sa Golden Sky Bridge. So nakita namin yung entrance, masyadong mahaba yung pila. So kami, since nakabili kami ng ticket online, dire-diretso na kami doon sa loob. So pagdating doon sa loob mismo, naglaro yung mga bata sa playground, and then umakyat kami doon sa bridge mismo, yung pinakamahaba. Ito yung treetop play park for the kids. Dito kami nagtagal dahil gusto-gusto ng mga bata. Galing kami ng Alberta at sa haba ng biyahe namin, pagbaba ng sasakyan, nakaka-stretching na rin kami. Sa inip ng mga bata dahil sa haba ng biyahe, sa wakas nakakapaglaro na rin sila. Ito yung mga araw na wala sa harap ng gadget. Napawisan man lang at lumabas yung energy nila. Ito yung sitwasyon sa loob ng playground. Pero maraming pila sa labas. Sa awa ng panahon, hindi man lang umulan at magandang araw sa araw na yan. Sa loob ng compound na to, iilan lang ang restaurant na open. Malaki yung washroom nila kaya maganda. Sa wall climbing na to, mahaba din yung pila at mayroong age limit. Hindi pa pwede yung dalawang anak ko dito. Pero gusto kong itry ng dalawang anak ko to para matanggal yung kaba at ma-experience man lang nila. Wala akong ginawa kundi mag-video at magbantay sa mga anak ko. Nakaka-relax, nakakatanggal ng stress. Sa paraan na to, dito ko nakita kung ano yung strength at weakness ng dalawang anak. No, it's not. Meron din maliit na zipline para sa mga maliliit na bata. Dito nag-enjoy ang mga anak ko. Patakbo-takbo, kahit marami ding bata katulad sa akin. Kahit malamig man o mainit, magdala lang ng towel kabayan dahil sigurado papawisan sila dito. Extra t-shirt, towel at tubig ang kailangan natin dito kabayan. Kasi mas gugustuhin ko pa na tatagal sila sa playground kaysa sa harap ng cellphone at computer kabayan.
Sa nakikita nyo sa likod ko, merong naglalakad. So, sa lakad niya, makikita mo talaga kung gaano kataas ang bangin na yan, kung gaano kahaba at kataas ang bridge na yan. So, kung magdadala kayo ng cellphone, ingatan nyo na hindi nyo mahulog. Oh my God, nakakalula. Dad, you might drop your phone. Daddy, come. No. Ouch. Let's go. Just wait, Sando. Just wait, ano. Parang katulad din dati nag-a-apply ka papuntang Canada. Mga bagay na dapat mong malagpasan, mga challenge na dapat mong harapin. Wala akong footage nung nasa gitna kami ng bridge, kabayan. Sa lahat ng travel namin, kabayan, nandito sa cellphone ko ang raw footage. Kaya ayoko mahulog yung cellphone ko, kabayan. Tanggal yung takot, excitement, nung nakatawid na kami sa kabila. Nakita ng dalawang anak ko ang roller coaster. Kaya kagad-agad pumunta kami ng ticketing outlet. 2-hour wait time. Minsan lang sana sa isang taon to. Pero nabigo yung anak ko dahil maghihintay kami ng 2 oras bago ang rides namin. Pero okay lang yan kasi maraming mga ganap na rides pagbalik natin sa Alberta. Hindi kami natuloy sa roller coaster. Pero isang katotak na pictures and memories dito sa sightseeing spot nila. So, ganyan kalaki yung support niya. Sa gala, gutom na naman yung mga bata. So, maghanap tayo ng pagkain. Poutine. Hindi ko gusto mga pagkain nila dito para sa mga bata at mahal masyado. Kaya nagpasya ako na lumabas na lang mag-drive papunta sa downtown ng Golden. Exit. Habang pa-exit kami, makikita mo mga souvenirs nila. At ito yung nakalimutan kong bilhin, ang t-shirt na galing sa kanila, Golden Skybirds. Mag-alas 3 na ng hapon, pero makikita mo, ang haba pa rin ng pila sa labas. Pero okay lang yan, 9 to 10 p.m., may araw pa pagdating ng summer. Tapos kami ngayon sa Golden Skybridge. So halos 2 hours kami doon. Yung ibang mga games hindi pa namin na try ano. So since gutom ni mga bata, kailangan namin pumunta sa town ng Golden. The best ang weather ngayon. Ang ganda-ganda ng weather ngayon. The best. Kasi nandun yung mga restaurant. So 5 minutes drive. 2 minutes, 3 minutes drive siguro. Malapit lang doon lang sa baba. Dito lang kami nakapark. KFC. So, dito ako tayo ngayon sa town ng Golden. Isa sa mga rason ba't kailangan mag-vlog, ito ay isang pundasyon na mga alaala para sa mga anak ko. Mabilis dumaan ang panahon, alam ko na ito ay luluma at mawawala at bubuo ng isang alaala. Dahil sa buhay mayroon ka lang isang pagkakataon.